Magandang umaga rin po. Ngayong umaga, bago tayo magtungo sa ating susunod na aralin, ay magkakaroon na tayo ng pangunang gawain. Is that all they prove? And this is when the moments turn to. Ayan. Base sa larawan na inyong nakikita sa unahan, ano ang masasabi ninyo sa mga larawan na ito? Sige, tas. Alonica. Base po sa mga larawan ay sa akin palagay ito po ay mga pinsala na dulot ng digmaan. Kaya tama kung mapapansin ninyo dito sa unang larawan ay makikita ninyo na may mga infrastruktura na napinsala. At ayan, dito naman sa pangalawang larawan, Romwell. Ma'am, may mga bata po para silang sugatan, tapos kawawa sila. So parang nag-effecto nga nito sa mga digmaan para na-apektuhan din sila. Ayan. Tama. Sa ikatlo po ay parang mga nasawi. Sila po ay mga namatay. Ayan, tama. So, base sa inyong mga base sa inyong mga sinabi, ano sa palagay ninyo ang pag-aaralan natin ngayong umaga? Sherlyn? Ma'am, ang topic po natin ngayong umaga ay tungkol po sa epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig po. Ayan, tama. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang tungkol sa epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Base sa paksa ng ating pag-aaralan, ano naman ang mga nais ninyong malaman sa ating pag-aaral? Baby? Ma'am, gusto ko pong malaman kung ano po yung epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ano pa? Romwell? Ma'am, gusto ko po malaman kung may maganda po kayo na idulot o may magandang epekto po kaya ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kung meron po, ano po kaya yung mga yun? Ano pa? Marian? Ma'am, gusto ko pong malaman yung mga bansa na kabilang o na naging kabilang sa ikalawang digmaang pandaigdig po. Ayan. Base sa mga katanungan na nais ninyong malaman, narito naman ang ating layunin upang masagot ang inyong mga katanungan. Sino maaari magbasa? Alonica. Layunin pagtapos ng aralin ng mga mag-aaralin na asahang natutukoy ang mga bansang lubos na naapektuhan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pangalawa, na isa-isa ang mga naging epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pangatlo, nakapaglalahad ng sarili opinyon ukol sa epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayan. Ayan, bago tayo dumako sa ating aralin, ay magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Bago ito, bumilang muna ng 1 hanggang 3. Isa. Dalawa. 3, 1, 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ayan. Para sa pangkatang gawain, nasaan ang mga pangkat 1? Ayan, para sa pangkat 1, ang gagawin ninyo ay graphic organizer. Ito ay itatala ninyo kung ano ang epekto ng
ikalawang digmaang pandaigdig base sa inyong sariling pananaw. At sa pangkat-dalawa naman, sa pamamagitan ng acrostic, bumuo ng mga salitang nagpapakahulugan sa salitang digmaan. At sa pangkatatlo, umisip ng senaryo na nagpapakita ng epekto ng digmaang pandaigdig. This is when tonight becomes a masterpiece, and this is when the moments turn to memories. Opo. Ayan. Para sa unang pangkat, bigyan natin sila ng atensyon para maipresenta nila ng maayos ang kanilang isang gawain. Magandang tanghali, mga kamag-aral. kaniyang pangkat isa. Mga epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Number 1, pagkasira ng mga ari-arian dahil sa ikalawang digmaan pandaigdig, maraming ari-arian ng sira, especially sa Germany, sa lahat ng mga bansang kabilang sa ikalawang digmaan pandaigdig. Pagkamatay ng maraming tao, syempre sa labanan talagang ini-expect natin na marami ang madidisgrasya, marami ang mamamatay. Hindi lamang yung mga kasali doon sa digmaan, maging yung mga nakapalibot sa kanilang mga nakapalibot. Kasabay ng epekto ng ikalawang digmaan pandaigdig ay pagkantala ng edukasyon. Syempre, nagagera nun sa mga panahon na yun ay tumigil na syempre yung edukasyon na lang ang natuloy nila dahil magkakaroon siya syempre ng epekto sa mga tao. Next naman ay ang paglawasan ng kabalugan. Dahil sa digmaan, hindi lamang ang mga infrastruktura na ginawa ng tao ang nakakala, kundi ang mga natural na ginawa. Ang environment din ay nadadaway sa paglawasan. At yung panguling-uli ay ang paghina ng ekonomiya. Siyempre, marami mga bansa ang kasangkot dito at nag-invest sila sa political digma. Kaya yung mga ekonomiya nila ihina dahil masisira ang kanilang mga kabuhayan. Maraming salamat. Ayan, palakpakan natin ang group 1. Ayan, para naman sa kanilang puntos, nila naman, bibigyan ko sila ng 40 points. And then sa organization, bibigyan ko sila ng 20 points. And then cooperation ng membro, nakita ko naman na sila ay nagtutulungan kanina para mabuo nila ang graphic organizer. Bibigyan ko sila ng 10 puntos. And then para sa presentasyon, nakita ko naman na maayos naman nilang nailahad ang mga kaisipan na inilagay nila sa kanilang graphic organizer. Kaya bibigyan ko sila ng 30 points na may kakuha 100 points. Ayan. Dadako naman tayo sa pangalawang pangkat. Ayan. Pangalawang pangkat, maaari na ninyo i-present ang inyong gawa. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Magandang hapon na ba? Ito ang representasyon ng bawat ng pangkat pangalawa. Digmaan! D. Dumanap ang dugo. I. Iniwanan ng matinding pinsala. G. Gulo at kamatayan ang naliwan ng digmaan. M. Madugo at kapila-pilabo. Ano lang nangyayari sa mundo? Naku, tama na ang digmaan ito. Wow. Ayan, salamat natin sa pangalawang pangkat. Para naman sa kanilang puntos, sa nila naman, nakita ko naman doon sa digmaan, ay naipahayag nila kung ano nga ba ang digmaan. Kaya bibigyan ko sila ng 40 points, and then sa organisasyon, maayos naman nilang nailahan, nailahan ang kaisipan sa pamamagitan ng acrostic. Bibigyan ko sila ng 20 points, and then sa kooperasyon ng miyembro, lahat naman sila sa grupo ay nag-present, kaya bibigyan ko sila ng 10 points, and then presentasyon ay 30 points, so may kabuo ang 100 points. Ayan, dadako naman tayo sa pangatlong pangkat. Saan ang pangatlong pangkat? Okay, ito po ang pangatlong pangkat. Ayan, ako na! Saan na kayo? Si Sis. Nasaan sila? Asawa ko na sa nanganak natin.
Nawawala po sa pamilya. Ayan, maraming salamat, Group B. Sa nilalaman, bibigyan ko sila ng 30 points. Kasi parang hindi ko masyadong naiintindihan kung ano ba yung kanilang pinoportray dito sa unahan. And then sa organisasyon naman, bibigyan ko sila ng 15 points. Kasi, ayan, hindi masyadong maayos yung kanilang pag-present. And then sa kooperasyon ng miyembro, nakita ko na nandito silang lahat, pero tumatawa karamihan sa mga miyembro nila. Kaya bibigyan ko sila ng 5 points. And then sa presentasyon naman ay bibigyan ko sila ng 25 points na may kabuang 75 points. Oh, no. Ayan. Ayan. Ngayon naman ay tatapos tayo sa ating aralin. Ayan, at ito ay ang epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. So kanina sa presentasyon ng Group 1, nakita natin kung ano yung, para sa kanila, ano nga ba ang epekto ng digmaan. Ngayon naman ay ating iisa-isahin kung ano nga ba ang mga epekto ng digmaan, lalo na sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ayan, ang unang epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ang pagbagsak ng ekonomiya. Pakibasa ito, Lisa. Pagbagsak ng ekonomiya. Dahil sa laki ng paggastos upang suportahan ang sandatahang lakas ng kani-kanilang bansa, napilay ng husto ang ekonomiya ng mahigit 60 bansa kabilang sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ayan, makikita naman natin na kapag mayroong digmaan, diba, marami ang napipinsala. Hindi lamang ang kapaligiran, kundi maging ang ekonomiya ng bawat bansa na kabilang o nadamay dito sa digmaang ito. Isa pa dito ay ang ekonomiya sa pananalapi. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, dahil marami nga ang nalupig na ekonomiya, ang US ay nagpautang ng pera na kung saan para matuskusan ang mga pinsala ng bawat bansa na nagre-resulta ngayon ng pagkakautang ng bawat bansa. And makikita kung ating mapapansin ay sa kadahilan ng nasira ang mga infrastruktura, nahihinto ang mga kabuhayan na dapat sana ay susuporta sa ekonomiya ng bawat bansa. Ang pangalawa, ayan, dito, ito ay mga ilan lamang sa 60 na bansa na dawit sa ikalawang digmaang pandaigdig. At ito meron ditong dalawang pwersa. Ito ang Allied Powers and then Axis Powers. Sa Allied Powers, makikita natin ang bansang United Kingdom, USA, France, and then Soviet Union. And then sa Axis Power naman, Third Reich Germany, which is ito yung kay Hitler, and then Italy, and then Japan. Sa inyong palagay, saan nabibilang kaya ang Pilipinas? Sa alay po nga. Ayan, tama. Ang Pilipinas ay nabibilang sa Allied Powers na kung saan, kung ating babalikan, ang Pilipinas ay nadawit din dito sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ayan, ang ikalawang epekto ng digmaang pandaigdig ay ang pagkamatay ng mga inosenteng mamamayan. Gaya ng sinabi kanina sa presentasyon ng unang grupo, marami ang namatay at hindi lamang ang mga kasangkot or ang mga nakipaglaban, kundi ang mga inosente ding mamamayan. Ayan. So kahit ngayon may mga nababalitaan tayo na may mga labanan, kagaya na lang sa Israel at Palestine. At makikita din naman natin sa mga balita na marami din ang namatay sa labanan na ito. Ayan. So sabi nga dito, hindi lang ang mga militar ang namatay, kundi ang mga inosenteng mamamayan din. Makikita ninyo kung gaano nga ba ang epekto ng digmaan
sa bawat bansa at sa buhay ng mga tao. Ayan, dadako naman tayo sa pangatlong epekto ng digmaang pandaigdig, ang US at Russia bilang bagong superpowers. Pakibasa nga ito, Romuel. Dahil sa pagkapili ng kanilang ekonomiya, humina ang mga bansang England at France. Ang kanilang katayuan bilang isang superpower ay nawala. Dalawang bansa ang naging bagong superpower, ang Estados Unidos at ang Unyong Soviet. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, ang dalawang bansa na naging superpower ay ang Estados Unidos at ang Unyong Soviet Union, na kung saan ay malalaman natin kung bakit nga ba sila ay tinaguri ang bagong superpower sa mga susunod pa nating aralin. At ang pang-apat na epekto ng digmaang pandaigdig ay ang pagkakatatag ng United Nations. Marahil sa inyong mga kabataan ay may alam na kayo kung ano nga ba ang United Nations or UN, sapagkat sa inyong elementarya ay nakikilahok kayo sa ganitong event, which is ang United Nations. Ayan, pakibasa nga ayan, Tina. Pagkatatag ng United Nations, dahil naging banta sa sibilisasyon ng tao ang nangyaring digmaan, nagsikap ang mga bansa na apekto na hindi na muling makulit ang ganitong pangyayari. Noong Hunyo 1945, nagkaroon ng kasunduan ng 51 na bansa sa San Francisco. Oktubre 1945 na opisyal na itaguyod ang United Nations. Ayan, dahil nga sa malaking pinsala ng effect ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagtatag ang mga bansa na apektado ng ikalawang digmaang pandaigdig ng isang organisasyon, at ito ang tinatawag na United Nations. At ang United Nations ay naglalayon ng kooperasyon at ng peace, kung saan ay kinakailangan ay mapanatili ang kapayapaan ng bawat bansa. At alam natin lahat na ang Pilipinas ay kabilang sa United Nations. Ayan. At ang isa sa epekto ng ikalawang digmaan ay ang pagsilang ng mga malalayang bansa. Isa ito sa magandang naging epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig, na kung saan mapapansin natin at talaga namang alam natin na ang bansang Pilipinas noon ay sakop ng mga Hapon. At pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay isa ang ating bansa sa nakalaya sa mga maninakop. At dito nga ay nandito yung sikat na sabi ni MacArthur na I shall return. At dito sa ikalawang digmaang pandaigdig ito naganap. Kabilang pa sa mga bansa na naging malaya sa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ang silangang Germany, nasyonalistang China, hulahang China, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Ceylon, India, Pakistan, Israel, Iraq, Iran, at iba pa. Ayan. Isa pa sa naging epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ang pagsilang ng karapatan ng mga kababaihan. Pakibasa nga ito, Sherlyn. Pagsilang ng karapatan ng mga kababaihan. Nang matapos ang digmaan, marami sa mga kababaihan na nagnais na ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Nagkaroon sila ng kamalayan na ang mga kababaihan ay hindi lamang pangtahanan, mas lumakas rin ang pagtataguyod ng mga samahang kababaihan sa kanilang karapatan. Yan, dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig, alam natin na karamihan sa mga nakikipagdigma ay ang mga kalalakihan. At alam natin na lubos silang naapektuhan din sa ikalawang digmaang pandaigdig, kaya ito ay naging daan upang magkaroon ng pagsilang ng karapatan ng mga kababaihan. So dahil sa lubos na naapektuhan din ng mga kalalakihan, nagkaroon sila ng oportunidad para makilala ang kakayahan ng mga kababaihan.
na kung saan ngayon ay natatamasa pa rin ang mga kababaihan, hindi man ito 100%, ngunit alam natin sa kasalukuyan ay meron pa rin at naririnig pa rin ang boses ng mga kababaihan. Maganda rin pala yung Ayan. At ang huli sa epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ang pagsilang ng agham at ng teknolohiya. Pakibasa nga ito, Levi. Pagsilang ng agham at teknolohiya. Napaunlad ng gusto ang kakayahan ng computers at electronics na may malaking papel sa pagtikod ng mga sekretong mensaheng ipinapadala ng iba't ibang bansa. Ito ay upang mapigilan ang mga biglaang pag-atake at mapaghandaan ang mga nakaambang pag-atake. Naimbento naman ang mga Ingles ang radar na kinalaunay naging marka ng imbensyon ng mas developed na television. Ayan, dahil nga naranasan ang epekto at ang malawakang epekto ng digmaang pandaigdig, ngayon ay nagkaroon ng imbensyon na kung saan mapapansin ninyo na ang karamihan sa mga naging imbensyon ay ang paghahanda para sa mga mga war. At makikita ninyo dito na merong radar na kung saan ay makikita or malalaman nila kung magkakaroon nga ba ng kung meron nga bang nakaambang pag-atake. So dahil nga syempre ayaw naman ng mga bansa na maging ganyan ulit ang epekto ng digmaan. Ngayon ay umisip sila ng mga paraan na kung saan ay para maiwasan or kahit sana malesen yung magiging epekto ng digmaan. So tayo, ayaw naman natin na magkaroon ng ganitong sakuna ulit. So sa ngayon, meron pa kayong mga naiisip na issue ngayon sa atin, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig na merong pagkakahalin tulad sa ikalawang digmaang pandaigdig? Israel. Ayan. Sa Southwest Philippine Sea. Ayan, yung doon sa Israel at sa Palestine, kung mapapansin natin ay nagkakaroon na nga ng malaking pinsala ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa. At sa pagitan naman ng Pilipinas at China na kung saan ang pinag-aagawan ay ang West Philippine Sea or tinatawag nilang South China Sea. So ito ay isa sa mainit na usapin sa atin sa panahon ngayon na kung saan ay kinakatakutan dahil maaari itong maglunsad ng ikatlong digmaang pandaigdig na sana naman ay hindi sapagkat dito pa lamang nga sa ikalawang digmaang pandaigdig ay isa sa pinakamalaking pinsalang digmaan ay nakita na natin na ganun kalawak ang naging epekto na kung saan ay hindi pa masyadong malawak ang teknolohiya. Paano pa kaya sa mga panahon ngayon na kung saan ay laganap na ang paggamit ng mga teknolohiya at isa sa mga ipinapangamba natin sapagkat ang Pilipinas ay alam natin wala tayong kakayahan para sa ganyang uri ng labanan kahit masabihin natin na meron tayong mga kakamping bansa, kailangan pa rin na alalahanin ang mga seguridad ng nakararami at higit sa lahat ay ang mga sibilyan. Ayan. Sa pagtatapos ng ating aralin, meron akong inihandang mga katanungan sa ilalim ng inyong mga upuan na nais ko sanang inyong mabigyan ng kasagutan upang malaman ko rin kung meron kayong natutunan sa araw na ito. Meron sa akin po. Ayan. Lima ang katanungan na iyon. Ako po yung pangalawa. Ayan. Sige, Mark, dyan. Ano yung katanungan? Pangalawa po, sa iyong palagay, ano ang pinakamalaking pinsala ang naidulot ng ikalawang digmaang pandaigdig? Para po sa akin na yung pong pagkamatay ng tao. Pag milyon-milyon po yung namatay, una pa lamang dyan sa Holocaust, simula pa lamang noong ang mga Hudyo, hanggang sa mismong mismong digmaan mismo sa pagitan ng mga bansa. So yung sa mga Hudyo,
tapos doon po sa mga nakidigma talaga mga lalaki na nakidigma, yun po. Pati po yung mga innocent. So, yun sa akin, sa mga ang palagay sa mga digmaan, yung buhay talaga ng tao. Pinakapinsa. Ayan, tama. Kung ako rin naman ang tatanungin ay isa sa pinaka malaking pinsala ay ang pagkamatay ng mga tao. Kasi mamatayan pa lang nga tayo ng isa sa ating mahal sa buhay, napakasakit na sa atin. Paano pa kaya kung tayo na lang sa ating pamilya ang natitira? At isa pa, ang tao ang tinuturing din na yaman ng isang bansa. So paano kung ang mga tao na ito, karamihan sa mga tao na ito ay mamatay? So isa ito sa magiging dahilan para hindi agad makabangon ang isang bansa. Ayan, para sa isa pang katanungan. Ako, ayan, Tina. Ano ang epekto ng ikalawang digmaang pandemic? Ang gusto ko lang i-focus dito yung pagkasira ng ekonomiya. Kasi, although marami siyang epekto, pero mas abit yung focus yung pagkasira ng ekonomiya. Kasi, pag ikaw ay na-involve yung sa bansa, sa digmaang pandemic, talaga ma-apekto yung ekonomiya. At hindi lang yung ekonomiya ang ma-apekto, pati na rin yung tao. Kasi alam naman natin na connected siya sa isa't isa. At ang nakakalungkot dito, kapag nasira ang ekonomiya ng isang bansa, ay maapektuhan lahat, yung pinansya, lahat, at mahirap makabangon. Ayan, maraming salamat, Tina. Tunay nga na meron natutunan sa araw na ito si Tina. Para naman sa susunod na katanungan, sino ang... Ayan, Marian, sino ang katanungan? Base sa ating tinalakay, mayroon ba mabuting na idulot ang ikalawang digmaang pandaigdig? Para po sa akin ay wala, sapagkat sinasabi man din na sa digmaan ay walang nananalo at ang natatalo dito ay ang lahat ng tao. Pero kung atingnan natin yung sa positive side nun, nagbuka siya para yung pagsilang ng agham at teknolohiya. Ayan, maraming salamat, Marian. Para sa susunod na katanungan, sa pang-apat na katanungan, sige, kahit hindi siya pang-apat, alam na. Sa ating panahon, ano sa iyong palagay ang maaaring gawin ng mga namumuno upang maiwasan ang ganitong pangyayari? Sa panahon ngayon, sa aking palagay ay dapat ay magkaroon ng maayos na usapan o maayos na komunikasyon sa bawat bansa para hindi magkaroon ng conflict ang bawat isa. So, kapag may peace talk, maayos na usapan, siguro ay madadaan naman yan lahat sa maayos na usapan talaga. Ayan, maraming salamat, Alonica. So, yung kasagutan ni Alonica ay kumbaga may apply natin sa pangyayari sa panahon natin ngayon, which is yung usapan nga sa West Philippine Sea, na kung saan ay tayo, bansang Pilipinas, ay dinadaan natin, or hanggang maaari ay dinadaan ng ating gobyerno sa mabuting usapan. Ayan, para sa huling katanungan, sino ang nakakuha ng huling katanungan? Ayan, pakibata, sir. Para sa atin, Aralyn, ano ang naging reaction mo ukol dito? Siyempre, kung kapilay ang war, siyempre ka naman lungkot. Kasi, pag meron nangyayaring mga kabuluhan, siyempre meron mga taong namamatay, meron mga na-apekto ng mga bansa in terms of the economy, bumabagsak sa economy. Yung kanilang ekonomiya, yun po. Ayan, maraming salamat, Jeff. At para naman sa pagtatapos ng ating aralin, ay magkakaroon lamang ako ng karagdagang dalawang katanungan. At ito ay buhat sa ating aralin, ano ang iyong reaksyon sa pangyayari ito? Pakisagot, Jensel. Ang naging reaction ko po ay, siyempre po, katulad ng kay Jeff, ay nalungkot din po ako. Kasi maraming buhay po yung nawala, hindi lamang yun, kundi yung ekonomiya ay sumagsak din yung ekonomiya. Pero on the other side po ay may tuwa sa akin. Kasi po, kasi nagkaroon ng boses yung mga kapalitan. Bilang ako, bilang isang babae, ay dyan nagsimula yung pagkakaroon ng boses ng kapalitan at ng karapatan. Ayan, maraming salamat, Jensel. At para sa panghuling katanungan ay, sa ating panahon,
doon, ano sa iyong palagay ang maaaring gawin ng mga namumuno upang maiwasan muli ang mga ganitong pangyayari? Pakisagot, Risa. Base po sa aking pananaw ay ang dapat nilang gawin para sa mga namumuno siguro para maiwasan itong ganitong pangyayari ay magkaroon pa rin ng maayos na pag-uusap. Kasi nangyayari lang naman yung labanan na yan, hindi mapang daigdig kasi nga ay despite na nagkakataasan sila ng ere, ay hindi man nagkakaroon ng maayos na pag-usap. Sabi man din ni Ma'am ay hanggat kayang tidaan sa maayos na usapan ay sige. Ayan. So, nararapat lamang na taglayin ng bawat leader ng bansa na dapat ay isa sa alang-alang din ang kapakanan ng nakararami. At ayon din sa ating aralin, nasaksihan natin kung gaano nga pa kalawak at kung gaano nga pa katindi ang epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kagaya sa sagot ng inyong kamag-aral na si Lisa, kinakailangan na magkaroon ng mabuting usapan sa pagitan ng mga pinuno ng bawat bansa upang maiwasan ang ganitong uri ng digma. Ayan, bilang pagbubuod ng ating aralin, ay magtatawag ako ng isang mag-aaral upang magbuod ng ating aralin. Ayan, Debbie. Ang ating pong aralin ngayong hapong ito ay tungkol po sa epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig at ito po ay tungkol sa ang mga ilan sa mga epekto ay pagkasira ng mga ari-arian, pagkamatay ng maraming tao, pagkaantala ng edukasyon, pagsilang ng agham at teknolohiya, paghina ng ekonomiya at pagkawasak ng kapaligiran. Ayan. Ano naman ang napulot mo sa ating aralin ngayong araw na ito? Marian. Ang napulot ko po sa araw na ito ay idaan muna natin sa maayos na usapan. Huwag tayong dalos-dalos, lalo't higit alam natin na maaring hindi lamang isa ang maapektuhan o maliit na porsyento ng tao ang maapektuhan. Dapat nating isa-isip palagi yung makakabuti sa nakakarami. Ayan. At dahil nakatapos na tayo sa ating aralin, ngayon naman ay tatanungin ko kayo kung nakamit nga ba natin ang ating layunin sa araw na ito. Opo. Ayan, nakamit ba natin ang ating unang layunin? Opo. Ang pangalawang nating layunin? At ang ating pangatlong layunin? At dahil dyan, dito nagtatapos ang ating talakayan.